Over na ba sa mahal ang kuryente bill mo? Ang tanong ng maraming consumer, mataas ba ang singil o mataas lang ang konsumo? Yan ang agenda report ni Che Sulit. Umaaray na ang consumer gaya ni Estelle dahil malaking bahagi ng kanyang monthly budget napupunta lang sa mataas na singil sa kuryente. Sa budget ko every month, I'm allocating around 9,000 to 15,000 a month just for electricity. Dalawang bagay lang daw ang tinitignan ni Estelle sa kanyang Meralco bill. Gaano kalaki ang kanyang konsumo at magkano ang kailangang bayaran. I do feel bad about that na parang ang daming charge na hindi ko nagigets. Hindi rin ako masyadong masaya that I'm paying taxes din na medyo mataas based on yung percentage nung bill, which is already high. Sa isang typical Meralco bill, nasa 64% o higit kalahati ng binabayaran mo ay napupunta sa generation charge. Ito ang cost ng actual consumption ng kuryente na produced mula sa power plant. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, binibili ng distribution utility gaya ng Meralco ang kuryente mula sa mga power supplier. Ang power na ito ay generated using sources tulad ng natural gas, coal, at renewable energy, mapa solar, wind, hydro, o geothermal. Ayon kay Zaldariaga, humuhugot ng supply ang Meralco sa mga independent power producer. Kabilang dito ang mga supplier mula sa First Gas Corporation at Prime Corgen. Kinokontrata rin nila ang iba pang producers sa ilalim ng power supply agreements. Bumibili rin sila sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. The generators' costs are affected primarily by fuel. Mukha nung sa LNG, tumaas siyempre dahil nagkaroon ng problema sa gitnang silangan. And forex. So pag humihina yung pera natin at tumataas yung dolyar, meron din impact yan. Sunod naman na may pinakamalaking hati sa bill mo ang distribution charge. 12% nito ang napupunta sa Meralco. Ito ang binabayad sa serbisyo nila ng pagpapadala ng kuryente mula sa grid, papunta sa ating mga bahay at negosyo. 11% naman ang napupunta sa other charges. Kabilang dito ang government taxes tulad ng VAT, energy tax, real property tax, at local franchise tax na napupunta sa national at local governments. Mayroon ding subsidies para sa diskwento ng qualified 4P beneficiaries, marginalized customers, at senior citizens na mababa ang konsumo sa kuryente. Kasama rin ang renewable energy charges gaya ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance na sumusuporta sa solar, wind, hydro at iba pang renewable energy projects. May universal charges din para sa electricity service sa mga liblib na lugar, environmental programs at ilang obligasyon ng power sector. 8% naman ang sakop ng transmission charges o ang binabayad sa pagpapadala ng kuryente mula sa power plants papunta sa grid. 5% naman ang singil sa system loss o ang kuryenteng nawawala habang bumabiyahe sa mga linya. Para kay Estelle, mabigat ang mga ito dahil malaki na nga ang kanyang electric bill. Kaya naman naghanap na siya ng paraan para makabawas sa gastos. Matapos makita na tila may zero billing ang kanyang kapitbahay na may solar panels, nagdesisyon na rin si Estelle na magpakabit ng sariling solar power system. Part of it was gusto ko makasave ng pera, but another part of it was natatakot talaga ako na baka magkaroon ng rotating brownouts. Just like in other countries na nagkaroon ng problema with fuel. Pero para kay Estelle, hindi lang ito usapin ng pagtitipid. Nakasalalay rin ang kanyang personal energy security. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.